Lord, we thank you because you are good. We honor you in this house. We honor you in this place. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang mapapurihan. At sa gabing ito, Panginoon, salamat at minsan pa kami ay pinagtipon-tipon mo. Unang-una sa lahat upang ikaw ay purihin, sambahin, at makinig po ng iyong salita. Salamat sa ginagawa mo sa church namin. Salamat sa ginagawa mo sa iglesyang ito. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sino po ang nandito kaninang umaga, pumalakpak ng malakas? Siguro yung yung wala dito kaninang umaga. Pwede po bang tumaas ang kamay? Ayan. Ayun, yung ilan. Kasi po kaninang umaga, sa mga hindi po nakakaalam, nalawalan po tayo ng kuryente. At so we did a 30 minutes service, which is kahit 30 minutes siya, punong-puno po ng presensya ng Panginoon. Sino po nakadama ng matinding presence ni Lord kaninang umaga? And hindi ko po alam yon, pero nung kami po yung nag-meeting sa office, sinabi po ni Pastor Bruce na the night before Sunday ay binago nila ang mga instruments at bago pong ating lights, bago pong ating sounds, bago ang ating speaker. Di ba natutuwa? Di ba? Bago po ang mga mics natin. Amen. Come on, give God the praise. At sa kabila po ng mga bagong mga speakers, mics, subwoofer, maraming mga lights, mga wires, biglang Sunday morning, wala tayong kuryente. Which is isa lang pong ibig sabihin noon. Higit sa ano pa man, ang church po natin, ang pinakamahalaga ay ang presensya ng Diyos. Di ba? Pinapaalalahanan po tayo ni Lord that more than those sound system, more than those aircon, di ba? Pinakamahalaga pa rin ay yung pumunta tayo sa church dahil sa presensya ng Diyos. Dahil sasambahin natin siya. And kayo na pong umaga, kahit walang kuryente, we all worship God and remember again that ang pinakamahalaga po sa isang Kristiyano ay ang presensya ng Panginoon. Kaya itutuloy ko po yung message ko ngayong gabi. Pero bago yan, may papakita po akong picture. Andyan ba yun? Ayan. Nung May 31 po, merong bumagsak na meteor over US na merong bigat na 300 tons of TNT. Grabe, no? Walang nakakalam. Pero sa lugar po ng US, yumanig yung kanilang lugar at nagkaroon sila ng pakiramdam na lumindo sa lakas po nung meteor na bumagsak. Kaya ako po sinishare yan kasi nung lumabas po yung news na yan, busy po kasi ako, kaya hindi ako nag-reply sa mga text. May mga nag-text po sa akin na, Pastora, are you still there? Are you still there? Pastora, sagot ka. Akala po nila rapture na. Kaya nung tinatanggap ko yung text na yon, natawa ako. Sabi ko, you guys are so funny. Sabi kong ganon. And then, kasi po, naalala ko, kapag may mga breaking news na nangyayari nung buhay pa po ang mami, palagi kong tinetext si Mami. Pag nagigising ako, parang pakiramdam ko, teka, parang naiwan ata ako sa rapture. Titext ko si Mami, Mami, andiyan ka? Bakit? Ay, po, andiyan. Hindi pa rapture. Tapos kanina naramdaman ko yung pakiramdam ni Mami. Itong anak ko na to, parang, di ba? So anyway, sinabi ko lang po sa inyo yan, kung di nyo alam, pero kung darating ang Panginoong Jesus, anytime, sino naniniwalang malapit nang dumating ang Panginoon? Kung darating po ang Panginoong Jesus, kung alam mong babalik ang Diyos ngayong linggo, o kaya bukas, ano ang una mong hahanapin? Ano ang una mong gagawin? Natanong mo na ba? Kung alam mong darating ang Diyos. Sino naniniwalang totoo pa rin ang second coming of Christ? Totoo pa rin ang rapture?
na meron pa ring pagdagit. Alam nyo, marami na pong di naniniwala sa rapture, pero the Bible said, in a blink of an eye. Amen? We will be caught up and meet Him in the air. So, totoo po talagang may rapture at may second coming of Christ. So, ang tanong, kung alam mong darating ang Diyos this week, ano kaya ang pinaka-importante sa'yo? Ano kaya ang unang-una mong hahanapin? At dyan po tayo papasok. In Luke 10:42, let's read this. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Imagine po, what if God appeared before you tonight and said, bibigyan kita ng 10 milyon. I will give you a successful, well-known ministry. I will answer all your prayers. Sabihin ng Panginoon, I will open doors that no man can shut. I will fulfill every promise that I have spoken over your life. Sabi niya sa'yo yon, nag-appear siya. Pero may kasunod, but my presence will not go with you. Anong sasabihin mo? Alam ko, medyo hypothetical question, pero that is exactly what Moses faced. God offered Moses a destination, which is the promised land. God offered him a promise, but mostly, Moses wanted not the promised, but the promiser. The promise keeper. Many people spend their lives chasing what comes from God. Pero iilan lang po ang naghahanap sa Diyos mismo. Hindi naman po ang problema po, one of the greatest tragedy in Christian life today is not that people reject God. Ang mahirap po sa maraming tao ngayon, gusto nila ang blessing ng Diyos, pero wala ang presensya ng Diyos. Pero throughout the scripture po, ang mga matitinding pinagpalat ginamit ng Diyos ay yung mga taong baliw na baliw, obsessed na obsessed sa presensya ng Diyos. Moses wanted God's presence more than anything. David wanted God's presence. Even in the New Testament, Mary wanted Jesus' presence. And even today, Jesus still asking, tinatanong kanya, what is your one thing? Yan po ang ating mensahe ngayon. The one thing. Sabi mo sa katabi mo, the one thing. Choosing His presence over everything else. Sabihin natin, choosing His presence over everything else. His presence is more important than activity. In Luke 10:38 to 40, basahin po natin. Now it happened, as they went, that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him, Jesus, into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Tuloy po natin. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Tuloy po. But one thing is needed. And Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Kung papansinin po natin, si Martha po was not doing something sinful. Hindi sinabi ni Jesus na kasalanan yung ginagawa ni Martha. Sobrang busy niya. She was serving Jesus.
She was working for Jesus. Nagpe-prepare siya para kay Jesus. She was doing all the work. Pero Jesus gently corrected her. Why? Kasi po, sometimes, kahit po tayo, sobrang busy sa ministry. Pero sabi ng Panginoon, anong mas mahalaga? Yung ginagawa mo o ako? Anong mas mahalaga? Yung sobrang pagka-busy-busy mo o ako? Because sometimes, activity can replace intimacy with our God. Si Martha po, he was occupied serving Christ, serving Jesus. Pero baliktad po, there's a difference. Kung si Martha ay busy sa kakalingkod, kakagawa sa Panginoong Jesus, Mary is occupied knowing Christ. Magkaiba po yun. There is a difference na busy ka sa maraming bagay para kay Kristo, pero mismong sa Panginoong Jesus, wala kang oras. Ano lang pong ibig sabihin nito? You can sing for God and still neglect His presence. You can preach about Jesus and still neglect His presence. You can lead ministry. You can do ministry and still neglect God's presence. Because God never intended na unahin natin yung mga ginagawa natin kesa lalo tayong mapalapit sa Panginoong Yesus. Kanina pong umaga, medyo na-rebuke tayo ni God. Kasi hindi pa tayo nagsisimula. Marami nang nagrereklamo, ang init, paano yan tayo magsa-service? Siguro, wag na tayo mag-service next week na lang. Paano yan? Baka mahimatay ang mga nanay sa init niyan. Naku, ang mga young people excited nang mag-mall. You know, hindi naman tayo pumunta sa church para sa magandang church, magandang building. Hindi tayo pumunta sa church para meron tayong magandang upuan. Hindi tayo pumunta sa church para maging comfortable. Baka nagkakamali kayo, nagkakamali tayo. Pumunta tayo sa church para maranasan ang presensya ng Diyos. Pumunta tayo sa church para sambahin ang Diyos. Kapag pumunta po tayo sa church at ang tanong natin sa sarili natin, na-enjoy ko ba yung church? Well, you never went to worship God. Dapat yung tanong mo pag uwi mo, Lord, naluwalhati ka ba sa pagsimba ko? Magkaiba yun. Magkaiba yung pag pumunta ka sa church, sabi mo, Lord, maganda ba yung na-enjoy ko ba yung praise and worship? Trip ko ba yung message? Lord, nasagot ba yung mga prayer ko? Hindi ka talaga nagsimba. Pero paglabas mo niya, Lord, nasamba ba kita? Naluwalhati ba kita? Lord, are you glorified, Jesus? Magkaiba yun. Hello? Sometimes we have to remind ourselves that every Sunday is not about you. Sabi mo sa katabi mo, sumusobra ka na. Palagi na lang para sa'yo ang linggo. Kailangan marinig ka ng Diyos. Kailangan may kumamay sa'yo. Kailangan maiyak mo lahat sa Panginoon. Kailangan lahat sa'yo. Paano naman ang Diyos? Lord, paano kami magsisimba? Pumutok yung kuryente, nawalan kami ng Anong mas mahalaga? Maramdaman mo ang Diyos
O magkaroon ka ng masarap na aircon. Ang hirap sa church ngayon, pag malakas ang aircon, giniginaw kami, Pastor, pwede ba hinaan mo? Pag wala namang aircon, Pastor, ang init naman ng church natin, walang pumuputang mayaman eh. Tingnan mo yung katabi mo, secret millionaire yan, di mo alam. Di lang halata. Hindi mo ba alam anak yan ng may-ari ng langit at lupa? The maker of heaven and earth? Kaya kung naghahanap ka ng millionaire, walang millionaire dito. Trillionaire? Meron. So, anong pinunta natin pag linggo? Presensya ng Diyos o activity? Paano kami? Nag-practice kami. Paano yung dance namin? Hindi namin masasayaw. Sa'yo na naman. Ikaw na naman. Pagod kami nung gabi, nag-practice kami. Nag-ayos kaya kami ng sound system. Nag-tune kaya kami. Tapos walang kuryente. Sa'yo na naman. Sige, tumugtog kayo dyan lahat. Magkantahan kayo. Sabi ni Lord, masaya ka na. Okay, masaya ka na. Tanong mo, masaya ako. Hello? Maraming church ngayon, Lord, bigyan mo kami ng LED wall. Kami na lang walang LED wall. Gusto namin, Lord, pag sinabi ni Pastor Bruce na Holy Spirit may lalabas na usok. Wala kami noon. Wala kaming smoke machine. Sa Old Testament, hindi nila kailangan ng smoke machine. Talagang merong cloud, pillar of fire, and cloud by day. Alam niyo ba yon? Hindi niyo kailangan lahat yan para bumaba ang presensya ng Diyos. I will say it again in Acts chapter 2. They don't have anything. Wala silang mic. Pero nung bumaba ang presensya ng Diyos in Acts chapter 2, nag-preach si Peter. 3,000 ang na-save. Ikaw, araw-araw ka nagpipreach, walang naboborn again. Paano? Hanggang ngayon, kapitbahay mo, 50 years, di alam na Christian ka. Ay, bumagsak tuloy. Pagdating sa langit, nagulat. Ba't ka naandyan, nandito ako? Hindi ko alam, born again ka, hindi ka malang nag-share. Ba't ba ako nakarating doon? Anyway. Kasi bakit? More than anything, sabihin ko sa inyo, sabi, one thing is needed. Hindi, one thing you need to add. Hindi, iba yun eh. Hindi sinabi ni Jesus na, isa lang ang dapat mong idagdag ha. Ito, idagdag mo lang to, okay naman lang. Idagdag. Hindi siya kadagdagan. One thing is needed. Ibig sabihin nun, His presence is enough. Palakpakan natin ang Panginoon. Moses, in Exodus 33:15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kung mapapansin nyo, hindi sinabi ni Moses, Lord, give us the promised land. Lord, give me victory. Lord, i-bless mo kami. I-bless mo ang ministry namin. Instead, ang sabi niya, Lord, kung hindi namin kasama ang presensya mo, huwag mo na kaming dalhin doon. Alam mo, isang bagay po ang naiintindihan ni Moses na marami sa atin ngayon ang hindi ito nagigets. A promised land without God's presence is not success. A beautiful church with all the lights, with all the sounds, with all the beautiful workers, with all the comfortable chairs, without the presence of God is useless. Naintindihan niyo po? Pinapaalala sa atin ng Panginoon, let's go back to the basic. Let's go back to His presence. Basic siya, pero siyang pinakapundasyon. A promised land without God's presence is not success, it's not
victory. Why? The presence is the prize. Naintindihan niyo po? Bakit ka pumupunta sa church? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nasa ministry? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Natanong mo ba sarili mo? Bakit? Bakit ako nandito? Kasi natalaga na ako eh. Kasi ito na talaga yung ministry ko eh. Ito na, matagal na ako dito eh. Ito na yung home ko. Hindi. Ang dami nating answer. Kaya tayo narito kasi kailangan natin ng presensya ng Diyos. Ang lahat ng taong hiwalay sa presensya ng Diyos ay papunta sa kamatayan. Walang mabubuhay. Kaya nga, is your breath in our lungs. Walang taong kayang mabuhay na hiwalay sa presensya ng Diyos. Kahit mabuhay ka ng 100 taon, hindi mo kayang mabuhay ng eternal. Only God can give us eternal life. Kaya, ang question po natin ngayon, hindi gaano ka ba ka-busy? Kasi maraming busy. Hindi sa dami ng ginagawa mo, hindi sa dinami ng ministry mo, hindi sa ganda ng lahat ng ginagawa natin. Ang tanong, are you spending time at the feet of Jesus? Ilan sa atin dito, ang talaga nagbibigay ng oras sa Panginoon. Hindi ko na po kayo tatanungin. It's only you can judge your heart. Marami sa atin, mas madami pa tayong oras. Pag-gising sa umaga, dati ang kanta namin, nila Daddy Bishop, pag-gising sa umaga, naaalala ka. Iba na ngayon, pag-gising sa umaga, ang cellphone ko nasa na. Di ba? Totoo yun. Alam mo, ako nga na-addict dyan eh. Hindi ako exempted dyan. Pag-gigising ako yung cellphone ko, Dad, yung cellphone ko, ganun ako eh. Nagdi-repent na ako, Lord, forgive me. Dapat ikaw, Lord, asan ka? Di ba? Ang gala mo ginawa ng asawa ko, tinago niya yung cellphone ko. Kulang na lang, sakalin ko siya, patayin ko siya. Pero na-realize ko, tama yung ginawa niya. Kasi sabi niya, baby, you cannot wake up each morning, tapos ang hahanapin mo, cellphone mo. Di ba? Magpipray muna tayo. Subukan mong gawin mo sa anak mo yan, 18 years old, 19, 21. Kunin mo yung cellphone. Ay, wala na. Wala ka ng anak. Lalayasan ka. Alam mo, gusto nyo magsama-sama kayo sa lamesa, kakain? Patayin yung internet sa bahay. Lahat ng mga anak nyo nasa kwarto lalabas. Ano nangyari? Wala na ba tayong internet? Ano nangyari? Tay, ano nangyari? Yung mga anak nyo nasa kwarto, nasa kung saan-saan, tapos ikaw, tatay, naghahanap ka ng anak mo, teka, kakain kami. Patayin nyo yung internet. Maglalabas sa kwarto yan. Mama, nakabayad ba tayo? Hindi, kakain tayo. Ganun. Malalaman mo na ang anak mo ay sumusunod pa sa'yo kahit 20 na siya, pag sinabi mo na turn off your phone, may respeto pa sa'yo yun. Because I can still do that with my kids. Yung bunso nga naming babae, 19 years old na, pag kinuha ni Daddy Chad yung phone niya, wala siya magawa eh. 19 na yun, ha? Iiyak siya, pero she has to be disciplined. Minsan, dinidisiplina tayo ni Lord eh. Teka, nasa harap nga kita. Pero busy ka naman kakakanta. Kanino ba yung kinakanta mo? Di ba sa akin naman? Gets nyo? Busy kayo ng kakakain ng almusal dyan pag Sunday. Teka, di ba ako naman pinunta nyo? Pag upo mo doon, nung kumakamay sa akin, mga TANG dito. Bakit? Para sa'yo ba yun? Hindi. Pag upo mo dyan, Lord, I'm here for you. I'm here to worship you. Hindi ko kailangan na may tumapik sa akin. Isang tapik mo lang, okay na ako.
Kamayan ka nga ng lahat, pero hindi mo maramdaman ng Diyos, bali, wala. Gets nyo? Kaya kanina, tinapik tayo ni Lord. Tinanggalan tayo ng internet, tinanggalan tayo ng ilaw, tinanggalan tayo ng aircon, parang sabihin, hey, tignan nyo ako sa mukha, ito ako, oh. Busy-busy kayo, kakasayaw, oh. Busy-busy kakamitin nyo, hello, eto ako. Sino bang pinunta nyo? Parang ganun eh. Diba? What a day. Sabi nga nung isang camper namin, what an experience. His presence is more valuable than any blessing. Maraming tao, they seek God's hand, pero ilan lang po ang naghahanap sa mukha ng Diyos. Hindi po minamasama ng Diyos na minsan mag-desire tayo ng blessing ni God. Pero ang problema po, mas gusto natin yung blessing niya kaysa sa nagbibigay ng blessing. Tingnan po natin si Haring David. Sino ba siya? He's a king, he's a warrior, he's a leader. Pero isang bagay lang po ang kanyang hinihiling. Hindi siya humiling ng power, ng wealth, ng mas marami pang sundalo, ng victory. He asked something from God. And David's greatest desire is not the throne. Sabi niya sa Psalms 27:4, one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. One thing I have desired. David's greatest desire was not his title. It's not his throne. It was God's presence. Subukan mong anak mo, araw-araw mong bigyan ng regalo. Bigyan mo lagi lang lahat ng regalo. Araw-arawin mo. Toys, money, food. Hindi si Ella yun Teka lang. Pamangking ko yun So, I can do just about anything. Bahala na yung nanay niya. Hindi. Anak, di ba? Subukan mo anak mo. Bigyan mo lahat. Padala ka. Gigising na yung mga sabi, ang dami nga nito, pero asa yung tatay ko? Nanay, bigay. O sige, enjoy siya. May. Marirealize siya paglaki niya. Anin ko to lahat. Wala akong nanay. The greatest gift is not what Father can give. The greatest gift the Father can give to His children is the Father Himself. Same thing po spiritually. The greatest blessing God can give you is not to heal you, not the provision, not the blessing. Hello? Not ministry growth. The greatest blessing na matatanggap natin sa Panginoon ay siya mismo. God Himself. Hindi niyo ba alam? Pag nakita niyo ang Diyos, kahit anong sitwasyon ng buhay niyo, pag naramdaman mo siya, it will change everything. Hindi yung fake na nakita mo siya. Hindi yung fake na ramdaman mo siya. Yung alam mong nandyan siya, kahit anong lalim ng problema mo, tapos naramdaman mo andyan ng Diyos, lahat ng bigatin mo mawawala. Bakit po? His presence is what transforms us. Nasa generation po tayo na ang lahat ng tao ay obsessed sa information. Kapag may sinabi ka, isa-search agad sa Google. Tatanungin agad ang ChatGPT. Ang people, mga generation ngayon, they want more podcast, YouTube channel, more books, more conferences. Marami pang content, TikTok. You can have all the information in the world.
But only God's presence can transform you. And transformation, sabi mo, transformation. Pagbabago, nangyayari lang sa presensya ng Panginoon. Kaya nung si Moses po, Exodus 34:29, nung siya umakyat sa Mount Sinai, at dala-dala niya na yung 2 tablets, pababa na siya, yung 10 Commandments, sa mga hindi po nakakaalam, dun po yun. And the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand. When he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Nung nakita po ng Diyos ang kaluwalhatian, nakita ni Moses ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi niya namalayan, yung mukha pala niya, nagniningning na. Kung papansin niyo po, si Moses, hindi po siya nag-trying hard kuminang. Hindi niya po finake na siya'y kumikinang. Hindi po niya to pinersa na siya'y kumikinang. Nung nakita niya ang Diyos, bumaba siya mula sa Mount Sinai, dala niya ang 10 utos, at naranasan niya ang presensya ng Diyos. Pagbaba niya, kusang kumikinang ang mukha niya. The glory of God is simply the result of being in God's presence. At yun po ay totoo kahit ngayon. Sabi mo, totoo yan ngayon. Kung sino ang lagi mong kasama, kung ano ang lagi mong pinapanood, ginagawa, nagiging ikaw. Kapag lagi ka sa mundo, one day, kahit anong mangyari, kahawig mo ang mundo. Pero the more you spend time with Jesus, the more you spend time with God's presence, you will begin to look like Him. Amen po ba? In 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kung titignan niyo po ganito tayo gagawin ng Panginoon. Bago tayo mabago, kailangan nasa presensya mo na yan tayo. Yung kanya pong, sabi doon, from glory to glory. Sabi niyo nga, glory to glory. Yung beholding po comes before becoming. Kailangan makita mo muna ang Diyos. Looking at Him comes before becoming like Him. Kailangan nasa presensya ka ng Diyos para lalo kang mag-transform. The more na nasa presence ka ni God, the more na naboborn again ka. The more na naayos ka. Amen po ba? At yan po ang mahalaga sa panahon ngayon. More than anything, huwag kang papayag na pupunta ka sa church at hindi mo na-behold ang beauty ni God. Hindi mo hinanap ang presensya niya. Hindi siya ang dahilan. Are you there, church? Kaya ngayong gabi, ang tanong ko, what is the most important thing? What is your one thing? Because Moses had one thing. Sabi niya, Lord, I don't need all of that. If your presence doesn't go with us, mamatay na kami dito sa disyerto. Parang ganun, sabi niya. David has one thing. Lord, I don't need this kingdom. I don't need all this thing. One thing I desire, that I may behold your beauty, that I may dwell in your house forever. Tayo isang beses na lang sa isang linggo nasa church. Diyos ko, papahirapan pa. Sabi mo sa katabi, pahirapan pa tayo, sis. Pahirapan pa tayo, bro. Pag damo na tinetext ka, damo na iinis ka. Huwag naman ganun. Isang beses na lang sa isang linggo,
ka may panahon sa Diyos, ayaw mo pa. If Moses had one thing, David has one thing, Mary found the one thing. Sa New Testament. Sabi ni Jesus, may one thing din tong babaeng to. Kaya sabi niya kay Martha, one thing you need. Hello? Tayo po ngayon, ano yung one thing mo? Ma-achieve mo man ang lahat ng bagay. Makanta mo man ang lahat ng bagay. Pero hindi naman mo nakita ang Diyos. Baliwala lahat. Luke 10:42, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Not one of many things, not one important thing. Ang sabi ng Panginoon, one thing is needed. Sabi mo, one thing is needed. Jesus said, one thing is needed. Sabi niya, yung presensya niya. Alam niyo po, ang pinakamasaklap na mangyari sa isang Christian ay yung hindi na siya nagkakaroon ng pagkamangha sa presensya ng Diyos. Nawawala na ang paggalang niya sa presensya ng Diyos. Nawawala na yung reverence niya sa presence ni God. That he will become so familiar with the Sunday service na kahit ilang beses dumaan ng Diyos, wala siyang pakialam. Manhid na. Lord naman, ayoko naman linggo-linggo, iiyak ako. Diyos ko naman yun. Hindi naman sinabing umiyak ka eh. Ang daming umiiyak pero hindi nakita ang Diyos. Umiiyak sa problema. Alam nyo, pag nakita nyo ang Panginoon, natagpuan nyo siya. Kasi, nakita ng Diyos yung heart nyo. Ang Diyos nagpapakilala siya sa atin. You know that? Hindi natin siya hinanap, siya ang unang umanap sa atin. Pero naniniwala ako, marami sa atin, kahit nandyan ang Panginoon, kahit nandyan ang presence ni God, may ginagawa na siya, wala pa rin pakialam. Well, hindi po kasalanan ng simbahan yan. Hindi rin kasalanan ng pastor yan. Hindi dahil, hindi ko kasi type yung praise and worship. Grabe naman yung praise and worship. Pagkatagal-tagal ng panahon yun. Iba naman, ako naman yung praise and worship. Hindi ko type yung mga bagong singer. Parang pinaglalagay nila dun. Alam mo, nang nandun kami, nagkaroon kami ng worship conference. May nagtanong, Pastora, paano yung pumalalaman na yung isang worship service ay, the question is isang worship service ay concert na lang. Parang ganun. O performance na lang o nag-worship. Sabi niya ganun. Paano madidistinguish na yung ginawa ng Sunday service ay performance na lang at worship? Nag-answer yung mga kasama namin, mga pastors. Pero one thing na i-realize ko, tinatanong nyo kami. Pero actually, ikaw nakakaalam ng sagot eh. Tinatanong mo kami kung malalaman ba namin na yung inatinang kong service ay worship ba o concert o performance. Eh, nasa iyo ang sagot. Pumunta ka sa church, pag pinansin mo yung mga light dito at pumunta ka nga sa concert. Ikaw makakasagot. Pero pag pumunta ka sa church at lumuhod ka, wala kang pakialam sa lahat, nag-worship ka, pati tinatanong mo kami. Tanungin mo sarili mo, ba't ka nandito? You have the answer. Paano mo malalaman kung emotion na lang yun o totoong worship? Huwag mong tanungin kami. Ikaw. Umiyak ka lang ba dahil na-move ka sa sound?
Umiyak ka lang ba dahil, Lord, may kuryente na, hallelujah. O umiyak ka dahil sinamba mo ang Diyos. Alam niyo, ang dami nating dahilan. Gusto ko lang i-remind kayo, I can go all the way, all throughout this evening. Ang dami niyong dahilan. Hindi ako makakasamba, hindi ako makaka-worship kasi may pinagdadaanan ako. Hindi mo lang alam yung damdamin ko. Kaya ako hindi maka-worship kasi alam ng Diyos, may kasalanan akong pinagdadaanan. Hindi mo naman sinasamba si Lord dahil may pinagdadaanan ka eh. Gusto kong sabihin sa'yo na lahat tayo may pinagdadaanan. Araw-araw may pinagdadaanan tayo. Tingnan mo yung katabi mo, pinagdadaanan yan. Hindi lang halata. May bayarin pa mamaya yan. May enroll pang anak yan. May sisingilin pa yan na hindi nagbabayad. May mga bigatin yan. Pero hindi kayo pumunta rito dahil perfect kayo. Pumunta tayo dito to honor the Lord. Kaya sabi mo, walang excuse. Hindi ako maka-worship kasi, naku, pastora, kung alam mo lang, buwisit na buwisit talaga ako. Sinisi mo pa yung pinagkabwisita mo kaya hindi ka naka-worship. Kailangan mo sambahin ng Diyos kasi Diyos siya. Kaya sabi ko, let's put back God's reverence in the house. Pupunta ka sa church, may dala kang snacks. Ay, ang ganda ng camp. Dito ba yung crush ko? Ilang kaya kami sa department namin? Siguro mga 20 na kami. 20 kami 3 years ago. Anong pinunta mo dito? Hindi ako makakasagot niyan. Ikaw. Napakahirap hulaan. Ang tanong mo sa sarili mo, why am I here? At kapag natagpuan mo yung presence ni Lord, sabi ko sa'yo, there's nothing like the presence of God. You cannot fake it. Pag bumaba ang presensya ng Diyos, lahat, kahit may problema ka mamaya, bukas sa susunod, wala ka ng pakialam because His presence is enough. Walang tao na nakita, nakasalubong ang Panginoong Jesus at nakita niya, nag-engage siya, sinamba niya, kumbaga ginalang niya, binigyan ng reverence sa presence ni God, ang hindi na bago. Oo, maraming nadaanan ng Panginoong Yesus na pero nabago, pero yung nag-engage, yung nag-response sa presence ni Lord, nabago. Kaya pag ikaw hindi ka pa rin nabago, may tanong. Kasi sabi nga nung isang preacher, sabi niya, alam niyo, kapatid, kaya ako na-late kasi nasagasaan ako ng truck. Talaga? 8-wheeler truck. Talaga? Eh, ba't buhay ka pa? Ba't buo ka pa? Hindi, totoo, nasagasaan ako ng truck. 8-wheeler truck. Ay, 12 nga, 12. Wow. Bakit ganyan pa itsura mo? It's the same thing. Kapatid, nakilala ko ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Talaga? Eh, ba't ganyan ka? Totoo? Oo. Nakausap ko siya araw-araw, sabay kami magkape. Nakita ko ang Panginoong Yesus. Talagang pag-ibig niya na naranasan. Talaga? It's either baliw ka o nagsisinungaling ka. Kasi walang nakakita sa Panginoong Yesus at nag-respond sa pag-ibig ng Diyos, the same person again. Parang sinabi mong nasagasaan ka ng 8-wheeler truck, pero buhay na buhay ka. It's either sabihin ko sa'yo, pwede ganun siguro to. At ang daming Kristiyano, ganun. Hallelujah, hallelujah. Pag Sunday, pag uwi, ay naku, lakas magmura. Diba? Kaya wag na natin lokohin ang sarili natin. Malapit nang dumating ang Panginoong Yesus. If God will come back anytime,
Meron na mga meteoro na bumabagsak. Buti, hindi sa atin yung wasak ng Pilipinas. Pag mag-rapture mamaya, ngayon, no? Nagulat kayo, no? Totoo, anytime. Walang nakakaalam. Kaya kung may dapat ka pang isuko sa Panginoon, suko mo na. Kaya walang mahalaga dito. Bahay mo, sakyan mo, isang bagyo lang, wala na yan eh. Pera mo, isa lang scammer, tapos ka na eh. Wala. Baliwala lahat ngayon. Pero isang bagay, sabi dong, one thing is needed. And it will not be taken away from you. And that is the presence of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Come on. Bless this name. One more